Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabanan po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan na reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative it's a warning para magkaroon din ng idea, awareness, action, change of action o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na, baka hindi mo magustuhan ang reading natin. Pero please try to analyze kasi alam ko na makakatulong ito sa inyo para magkaroon kayo ng positive outcome. Okay? Kaysa sa makakarinig kayo ng positive, pero hindi nyo alam kung ano yung magiging outcome noon. Kaya mas good yung makikita nyo or makakaroon kayo ng mga warning sign para hindi matuloy or maiwasan yung situation, ano? Okay, Scorpio. Oy, we have a dragon. Beware of self-delusion. Hinay-hinay lang ha, Scorpio ha. Huwag masyadong, baka mamaya, kahit yung minsan, inis na inis ka na, nakakainis, mga ganyan-ganyan, gusto mo manapako, gusto mo humiyaw, medyo maging calm ka lang muna, no? Baka mamaya malilaang, try to analyze talaga yung situation, ano? Huwag ka agad bubuga ng apoy, okay? Huwag agad magtatatalak, lalaki ka man o babae. Pag-isipan mo mabuti bago ka magkilos, bago ka ano, or you need to be calm na lang para hindi rin maging negative yung outcome, ano? Kaya ngayon pa lang magpigil na kayo as in. Okay, with the July, this unexpected, a blow up emotion na parang wave siya na sitwasyon dito, no? O nakikita, or maybe may July na birthday, nakakilala mo, o kaya naman is July is also 7 kasi 7 hours, 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 months or by July, mga ganyan. No, siguro yung mga unexpected situation na wave situation, pwedeng related to sa dragon, no? Pwedeng sa iba sa inyo, ako nakikita. Kumbaga, wag pa bigla-bigla. Alam mo yung kapag sumalpok sa iyo yung alon, 'di ba? Pero bumuga ka ng apoy. Alam ko naman na matatalo ng apoy ng tubig ang apoy, pero hindi in this way, ano, sa nakita ko sa iyo dito. Basta pag sinampal ka, mo sasampalin na lang yung mga ganung style, no? Basta kasi ano to, wave to wave. Bala siya ng gaganon, 'di ba? Ingat ka na lang din, no? Sa nakikita ko dito kasi nandito kasi si Dragon. O naman niya na mga unexpected situation. Ito, also this an emotions, kasi this a water din kasi emotion, and ito is the positivity is the sun. Ibig sabihin, always think positive, be calm, ganyan. Ingat din kayo sa mga apoy ha, kasi this also the fire. Ingat kayo sa apoy. Ako nakikita dito. Basta mag-ingat kayo. Okay, too much concern with the sexual matter. Ayan na naman, mali ako ng salita. Naku po, YouTube. Okay, yan. Kung sino man ito, maybe ikaw ito, or someone who's connected sa'yo na hindi siya totoo. Na halimbawa, mahal ka niya, hindi siya. It's more on sex. Ang nakita ko dito, it's more on fire lang din talaga, no? Yun. Or maybe you thinking about dito sa sitwasyon na to, or may tao who's connected sa'yo na biglang darating na lang at biglang kukonek or nakakonek sa sayo na ito lang nasa isip niya, no? Yun. Period of prosperity and abundance. Kung titinan ko si Rabbit tsaka ito si Bread, ibig sabihin there is someone na who's connected sa iyo, or maybe ikaw ito na
hindi magiging maganda yung connection niya sa'yo. Ibig sabihin, I need you lang. Okay? Hindi siya true love or mga panggagamit, pangloloko, or pwede rin siya sa scam, no? Yung situation kasi is needs ka niya because you give yung needs niya, mga ganun sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is wag din pabigla-bigla when it comes sa paggastos, no? Ibig sabihin, may mga papasok na kasaganaan in abundance into your life, but please be organized lang din talaga pagdating sa pag-handle ng money mo, no? Kung saan mo siya gagamitin or saan mo siya pagagastusan, huwag pabigla-bigla dito, no? Kasi pwedeng ito is kaya be word na pwedeng siya is pagsisihan mo, 'di ba? Kaya ingat-ingat lang din ano. Yan. Kumbaga yung mga papasok sa na blessing is i-digest mo 'yon o kaya pahalagahan mo 'yon, no? Yes, may mga papasok na blessing or abundance and prosperity kasaganaan. Malaki man o maliit ito, may parating. No, pwedeng may papadala sa universe ng isang tao para ibigay ito sa iyo or kung may mga businesses ka or kaya is trabaho na nagkakaroon ka ng mga overtime, pwedeng doon niya ipapadala sa iyo, no? Yan. Or maaring iba sa inyo is mahilig ba kayo mag-bake or mahilig ka ba sa tinapay? And indecisiveness allowing your life to rumble endlessly. Okay, pagdating sa sitwasyon, pagdating sa relationship is same pages ang nagaganap o nangyari sa inyo, no? Ganun din sa pera. Kumbaga paikot-ikot, magiging okay, hindi okay, magiging okay, hindi okay. And syempre natin din ito si Dragon. Ibig sabihin, may tao na maaaring nagkaroon kayo ng hindi magandang situation in the past na maaaring mauulit ito muli. Or sa iba naman sa inyo, when come dito sa prosperity, ay sa bread na to, is nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mong desisyonan sa buhay mo na hindi ka makapag-desisyon o hindi mo siya ma-pursue na doon sa point na yon. Kasi halimbawa, kasi kulang ka sa income o kulang ka sa kaalaman or kulang ka sa kakayahan, mga ganyan, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan or nandun ka sa sitwasyon mo with the will is paulit-ulit yung situation mo, no? Paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Kaya, try to make it balance any situation into your life, kahit sa physical mo, hanggat maaari, no, alisin mo yung mga hindi makaka-good sa health mo. And broken ring, parting of the way in either romance and okay, may mga broken promises to, no? Broken commitment and broken promises. Ibig sabihin, andito talaga na magkakaroon or maybe may tao dito na magkakaroon kayo ng separate way, magkakanya-kanya kayo, magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan sa iba. Sa iba dito is separate way lang to, no? Sa iba. Siguro magkakaroon din kayo ng samaan ng loob, di ba? Kaya, para kung hindi mo man alam, mali mo, halimbawa, ay hindi ko alam na may sama siya ng loob. Siyempre, hihiwalay siya sa'yo or lalayo sa sa'yo kasi there's something wrong na nakita niya pagdating sa'yo or ikaw sa kanya, gano'n. Kaya gano'n, magkakaroon ng pag-iwas o paglayo, ganyan, or separation, or separating situation. Pwede sa kapatid mo, anak, magulang, kapamilya, karelasyon, kung sino man ito sa connected mo kasi ito is broken ring na siya, no? Paghihiwa-hiwalay ng mga commitment in life. And also, dito rin is sa business din kasi, sabihin, is mag-ingat ka talaga pagdating sa business mo, sa ano ba to, pera mo, ganyan. Huwag kang basta-basta na magpipipindot na kung ano-ano, pasok ng pasok na kung ano, ganyan, no? Yan. Labas ng hindi pinag-iisipan kasi pwedeng ikaw is hindi maging maganda yung outcome niya, no, dito sa sitwasyon. And then, yun nga, may mga tao na mag-broke ng promises. Halimbawa, may mga utang, hindi ka mababayaran, mangungutang, magiging matagal, o baka sakali hindi ka na mabayaran. In any situation of promises, tsaka commitment na pwedeng mag-broke, no, sa iba sa inyo, ingat na lang, be calm. And we have the September. September is the 9 minutes, 9 hours, 9 days, 9 weeks, 9 months, or maybe by the September. Okay, September is, ay, birthday mo, di ba? Tama ba ako? Birthday ba ng September? Hindi, November ka.
Okay, o kaya may birthday na may September, o kaya naman is, ano ba ngayon, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. December to January, maybe, there's something happen, or by these days or weeks man yan. Medyo medyo magulo kasi ito no? Maraming papasok. Magiging magulo yung isipan mo, marami kang iisipin na hindi mo magagawa, maraming gugulo sa isipan mo, marami kang iisipin na sitwasyon na paulit-ulit na pagiging paulit-ulit na gugulo sa isipan mo. Ganyan. Kaya ingat na lang din kayo, no? Medyo hindi maganda yung card mo, no? Basta ang ano nyo to, i-reverse nyo to, ha? Para mas, basta mas maganda kasi is-calm lang kayo. And hidden secret can harm you. Meron daw. Kung sa relationship to, may mga tao na ano to, kung sa relationship is, it's more on undenying. Yan, mga denying situation, o kaya mga ganyan, no, denying situation. Hindi ako naloko, pero deep inside, niloko ka. Hindi ako na-scam, pero deep inside, na-scam ka. O kaya is, hindi ako galit, pero deep inside, galit ka. Yung mga ganun. Or maybe may mga secret talaga na pwedeng makasakit talaga sa iyo. No? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Medyo habaan mo yung ano mo dito, hindi maganda yung card mo, no? Dito sa situation mo. Kasi alam nyo, the more na mag-iisip kayo ng negativity or the more na papatol kayo kay dragon sa mga ganyan, magbablock yung magbablock kasi yung blessing nyo, no? Kaya ako sa inyo, be calm, be silent, and yun lang, hayaan mo lang, wag ka lang papatol kasi magkakaroon ng blockage yung energy mo, yung blessing, mabablock yun, no? Yun ang ko, payo ko sa inyo. It's the best. Kumbaga, nandun din yung point na if there's a situation na naganap o nangyari, huwag mo nang pigilan yun. It happened. No? Yung situation, it happened, but you need to learn from that. Kailangan mo matuto dun sa sitwasyon na yun. Kasi the more na pipigilan mo yun, the more na paikot-ikot ka lang na ganun. Kasi hindi ka natututo. Pero pag natuto ka, tutuloy ka, you will grow. Darating si prosperity at si abundance. Yung hindi mo mabablock yung blessing na papasok sa iyo, 'di ba? Kaya pag-isipan niyo maigi, no? Ang lahat ng sitwasyon, no? Kung saang aspeto ng buhay mo 'yan. Okay. When it comes to origin is kung titingnan ko dito sa mga ito, you need to focus to yourself. You need to focus to yourself to invest, to growth, ganyan. It's more on patient, ang sinasabi rin dito. Siyempre, handun din yung point, kasi we have also the bread is handun yung point na kailangan mo mag-ingat when it comes sa mga kinakain mo, iniinom mo, ganyan. Mas more vegetable is needed. Kung kinakailangan, medyo kontian nyo na lang yung mga meat kung hanggang sakali, no, sa iba sa inyo. And then also is, yan, nandun yung point of meron ka mga gagawin na creativity in life. Ang nakikita ko sa'yo dito, halimbawa, ayusin mo to, i-fix mo to, mga ganyan. May mga ganong sitwasyon. Handun din yung pagbabalik or unti-unting pagbabalik ng iyong sigla by this April, siguro handun yung point na may mga malalakpasan ka na situation na hindi naging maganda in the past. And kung titingnan ko siya dito is siguro mas magpo-focus ka na sa sarili mo talaga, you're more focusing to your growth sa sarili mo, may mga progressing situation, mas more ka mag-action this time, pwedeng nahandun sa point na yon. And nahandito rin yung point na may tao na magbibigay siya ng assurance or promises or nahandun yung confirmation na sasabihin niya sa'yo or maybe this is you. O halimbawa, nangutang siya sa'yo, okay, sige, ganyan, gano'n. Pero mag-ingat ka pa rin, kasi nandito to. Yun, hindi pa rin tayo sure, no? Ganyan. O kaya handun yung point na may tao na, sige, okay, ako na bahala dyan, gano'n. Diba? Halimbawa, kapatid mo, ganyan, nangako siya sa'yo, ganyan. Or someone who's connected sa'yo. Yan, kung ano man yan, And, syempre, is, ayan na, may mga temptation, no? Ang sabi ko naman sa'yo, kasi meron tayong dragon, meron tayong wheel, rabbit, September, broken ring, and skull, may mga temptation na pwedeng mauwi sa mali, no? Lalo na kung what comes to spending of money, o kaya naman isa mga connection, kasi nahandito si promise, no?
tsaka nandiyan sila rabbit, tsaka si dragon, ingat ka na lang din ano, kumbaga wag na nga, sabi ko sa iyo, wag masyadong maging impulsive or wag pabigla-bigla ng situation kasi pwedeng mauwi in a wrong situation ito, no? Mag-focus ka na lang sa sarili mo and think very carefully yan. Kung ano man nga itong sitwasyon na 'to 'no, ingat-ingat talaga kayo. And andun magkakaroon ng mga preparation situation, may mga arrangement situation na gagawin. Puwedeng may tao na magkakaroon ng arrangement sa'yo or ikaw sa kanya, puwedeng nandun sa point na yun or ikaw naman or maybe sa iba is pagdating dito sa endorsement, siguro na yung point na there is a person, kasi handun sila Rabbit saka si Will September and Broken Link, may tao na magpe-prepare siya sa'yo pero masama yung pakay niya sa'yo, no? Kaya mag-ingat ka talaga. And, or maybe sa iba sa inyo is you're starting to preparing something o may mga i-arrange kayo, no? Na sitwasyon na handun yung point na may mga sitwasyon na mas magiging ready ka na this time sa mga bagay-bagay mo this time, ganyan. Pwedeng may mga iba-block ka sa sitwasyon mo, no? Or maybe someone's blocking you sa iba pagdating dito. Pero dito, you are ready to go with something or you're ready to stand up with something. Hoping nga, totoo, no? Huwag kang maging will dito sa situation mo. Pero sabi dito, self-love, self-love. Makinig ka rin sa mga opinion or payo ng ibang tao, mas good. And syempre, kailangan talaga is self-love, ano? Sabi ko naman sa inyo, mga kinakain, iniinom, or kailangan nyo talaga na mag-focus na more sa sarili. Huwag kayo magpapabothered o magpapatrigger sa mga tao na nasa paligid ninyo. Commit to yourself na lang. Oy, there's a great shift, no? Scorpio, magkakaroon mag-great shift. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, is angel numbers 1, 1, 2, 2, and 10, 11. Take action, ibig sabihin may mga action ka na gagawin, may mga great shift ka na gagawin, and there's a personal growth, spiritual development, and manifesting goal, oneness, connection, and completion. First, focus on the positive changes occurring due to your effort. Sabi ko sa iyo, think positive. Then, expand your horizon. And permit yourself to try something new. Diba? Sabi ko sa iyo, be ready. Focus to yourself. Commit to yourself. Kasi nandun si broken ring. Ibig sabihin, hindi ka nag-focus sa sarili mo, na bothered or natitrigger ka sa paligid mo, kung ano man yan. Hindi rin kasi, ako, huwag kang magpapaano sa mga iba. And then, so, many positive shift are in store for you. Start a new horizon, ha? The world around you is changing in favor of your intention. The more na mag-focus ka sa sarili mo, the more na magkakaroon ka ng prosperity and abundance. Kaya nga sabi ko, di ba, don't block the blessing. Ay. Tingnan natin energy mo. Energy ni Scorpio. Okay, when it comes sa yung energy, this April, ang nakikita ko sa iyo is mas more ka magiging independent. Or, well, independent ka namang tao talaga, no? You are more independent person and then also magiging more on kontento ka sa meron ka. Kumbaga, ano ba, kung ano yung meron ka, malaki man o maliit, the blessing na dumarating sa iyo, mas magiging okay ka doon. And then, siguro mas more ka mag-focus sa sarili mo, sa stability mo, ganyan. Or nahadun ka na rin sa point na yung energy mo kasi is you are more on focusing sa mga bagay o sitwasyon mo o mga pagpapasyahan mo o didesisyonan mo o fokusan mo this April. Siguro yung iba sa sarili, di ba? O kaya sa iba, if you have a business, doon ka magpo-focus talaga. O kaya kung talagang sa trabaho mo, doon ka na lang din magpo-focus. Mas more ka magpo-focus sa mga importanteng bagay o mga ginagawa mo. Doon ka na lang din magpo-focus by this April. Yung ibang nakikita ko dito, no? And then also is, energy mo rin is, parang magkakaroon ka ng, structure
instruction when it comes sa sarili mo, parang nandun sa point na yun. Yan, halimbawa, okay, this time is hindi na ako magpapatol-patol, ganyan. Mga ganun-ganun. O kaya this time, ganito na lang, ganyan-ganyan. Nandun ka na sa point na yun. Mas more ka magkakaroon ng pag-organize sa lahat ng bagay o sa sarili mo this time. Yes, masaya naman ang nakita ko kasi sa happy card dito sa sitwasyon, no? Kasi there is more on transformation happen into your life when it comes in this April. And mas magiging more on matatag, malakas, or nahandoon yung gagamitin mo yung iyong karunungan sa mga to clarity sa mga proyekto na gagawin mo. Nandun ka sa point na yun kasi nahandito si the sun. It's more on beginning situation, ano, beginning and creation situation. It's more on action din dito. Tingnan natin ang parating. Magiging mas, focus ka sa sarili mo. Pwedeng nahadon din yung point of boundaries, Siguro yung putting boundaries sa iba sa inyo. Parating. The Death. Okay. Parating sa iyo. Ay, may devil ka. Oh. Okay, parating sa iyo. Bakit ka may devil? Siguro may kaaway ka? Kasi may tao dito na na masama yung pakay sa'yo. Maaring may tao na may masasakit na sasabihin sa sayo, o kaya naman may itong tao na to is may dark thought sa'yo, or may binahadun yung ano yun? Mga bulong ba yun tawag? Mga bulong, mga ganyan. Ako nakikita sa'yo. And then also, ang parating sa'yo is magkakaroon ka raw, makakaramdam ka daw ng lungkot. Yan, makakaramdam ka ng lungkot, mai-stagnant ka mai-stagnant ka, mapi-feeling trap ka, or may stuck ka sa sitwasyon. Yun ang sabi. Kaya nandito pala si Will. Hindi ko alam in what way pero magkakaganong ka raw. And then also, ang parating din sa'yo is magkakaroon ng supporting situation. Ibig sabihin, either may tao na magbibigay ng suporta sa'yo, maybe ito is mas bata sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon, or pwede ring vice versa tayo, no? Ikaw yung magsusuporta dun sa mas bata sa'yo, or yung mas bata sa'yo ang susuporta sa'yo. Kasi iba dito vice versa, kasi hindi mo to personal reading, this is an energy reading. Yun na nakikita ko, either may hihingi sa'yo ng suporta, or may magbibigay ng suporta sa'yo, or ikaw ito sa kanya, no? And then also, ang parating din sa'yo is makakaramdam ka ng stress, anxiety, depression, or may mga worrying situation ako na nakikita sa'yo. Yun na nakikita ko. May mga sitwasyon na ma-focus ka sa nakaraan, from the past situation, or yung iba sa inyo is may mga situation na hoping hindi ka magkaroon ng pagsisisi when it comes sa mga gagawin mo. Kaya nga sabi ko, 'di ba, para maiwasan mo yung mga pagsisisihan mo is kailangan mong maging kalma kasi andito si Dragon. Ako nakikita sa iyo para hindi maging negative yung outcome ng situation mo, kaya kalma lang, no? Kung sa health issue mo naman to, siguro this time is you need to be very careful na lang din, hindi mo man siya nararamdaman ngayon, but sa mga darating, di ba, hindi natin masasabi, wag naman sana, pero kung mag-iingat ka, mas magiging good or healthy ka dito sa situation, kasi you need to try to make it balance. If you have a bad habit situation talaga, release it. Ang parating din sa'yo is may mga time daw na mananakit ulo mo, masakit ang paa mo, ganyan. Nando sa point na yon, ako nakikita hindi ka makapagtutulog, or either night shift ka, o kaya naman late ka na natutulog, or nahando yung point na pagising-gising, or mas maaga kang nagigising, nahando sa point na yon. Magkakaroon ng
paglipat, no, sa iba sa inyo. Hindi ko alam in what way yung paglipat, but may paglipat ako nakikita sa inyo. Pwedeng maglilipat ka or may taong lilipat or basta may paglipat ako nakikita. Also, there's a transformation happen into your life. May mga bagong oportunidad na darating o bagong pintuan sa iba sa inyo. Sa iba ganun eh. May mga bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. No, and may mga isasaayos ka raw. Hindi ko alam in what way, but meron kang isasaayos. Haha, adjustment. Puwisit na bunga nga to. Sorry Oh, ganito lang ako, bulol talaga ate nyo ha. Yan, may mga adjustment situation o ipagsasaayos o pagsasaayos, bulol-bulol. Yan na lang adjustment situation happen into your life, ganyan. And nahandun din of moving on, hindi ko alam in what way. Maybe there is someone is magmo-move on or you're moving on with something or may handun yung point of letting go, no? Na ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin yung love. May taong no, mas siguro this time hindi ko alam kung ikaw is mas more ka maging tahimik or mas more ka talaga magfo-focus sa sarili mo or maybe someone is mas magiging tahimik na lang or parang there's a quiet situation happen eh. Parang may tatahimik, parang may handun sa point na yon. Tingnan natin ang iyong love. Kamusta po ang love ni Scorpio? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na to, Scorpio. Love ni Scorpio. Bago man kayo o luma o nagkahiwalay man kayo, no? Universe, Scorpio in love, Scorpio in love. Show me, show me, show me. Iba dito LDR, ano? Okay. Kung kayo is bago, mukhang hindi, bago, umpisa pa lang, dead end na. Ano ba to? Ba't ganito? Okay, kung kayo is bago, or maaaring nagkakaroon kayo ng pag-uusap nitong taon na ito, or hindi ba man nangyayari sa inyo, is magkakaroon na siya ng ending. Kumbaga, darating yung ending. Halimbawa, nagkakausap kayo pero hindi pa nag-e-end, pero darating yung ending. O kaya nagkakausap na kayo and it will end. Yan na nakita sa mga single dyan. Pwedeng mas matanda to sa'yo. Or maybe ikaw ang mas matanda. Kasi may old person ako nakikita dito. Parang may edad siya. Ako nakikita dito. Yun. Vice versahin mo. Hindi kayo. Pwedeng itong tao na to, may karelasyon na siya or kasal siya. Yun ang nakikita ko. Kasi they moving. Ibig sabihin, magkakaroon ng movement. No? Dito sa sitwasyon na to, sa mga bago. Kumbaga, magi-start pa lang, wala na. Kung kayo naman sa kahiwalay nitong tao na to, oo, kasi why? Kasi andun yung point of dishonesty, no? Naging dishonest o naging disloyal yung isa sa inyo. Pero ang sabi niya dito is gusto niya ng pakikipagkasundo pagdating sa iyo. Ate, minahal niya ba ako? Hindi. Hindi kanya minahal. Dito sa connection na to, siguro sa energy lang na nakita ko ha, hindi kanya minahal kasi ang minahal niya sa iyo is the way na paano mo siya suportahan. Or maybe this is you, no? Vice versa. Yes, there's a separation, nagkaroon ng third party, you value this person, you put effort, but still, nahandoon yung movement na naganap pa nangyari, no? Sa nakita ko dito. Pwedeng nag-uusap pa kayo nito or nagte-text-text pa kayo nitong taon na to. Or maybe nahandon yung point na sa mga nagkahiwalay kasi sa mga nagkahiwalay tsaka sa mga nagkakausap, alam mo may nalaman siyang sitwasyon na katotohanan kaya nag-end yung connection na to. So iba dito, syempre sa third party, nandun sa point na yun, nagkakaroon na rin pagkakating Yan. Pero gusto ng tao na to, sa mga nagkahiwalay, gusto pa rin niya ikaw kausapin or maaaring nagkakausap kayo or sa iba is gusto niya na magkaroon uli kayo ng pagsasaayos o pagbabate. Pero kung sasabihin mo, ate, mahal niya ba ako? Hindi kanya mahal. Ulitin ko ulit sa'yo, yung card na nakuha na energy ko, hindi ito love. Okay? Kung kayo naman is in connection na may third party, well, same din naman ang nakikita ko dito. Nandun yung point na away pati,
ganyan, pero nagkakaayos, pero yung isa sa inyo is still in the pain situation. But you value this person or binavalue ka niya. Kung tatanungin mo ko kung mahal ka niya, hindi kasi hindi din totoo. Kahit sa mga magkakarelasyon na walang third party ano, sorry 'no, dito sa ano ka kung ano, siguro kung matagal kayo na ano na lang, siguro wala na yung either kayo is may mga anak o kaya is kung matagal na kayo at wala naman third party siguro, ah anytime kasi puwedeng mag-broke, 'no, anytime puwedeng palagi kayong nag-aaway, bati, away, bati, puwedeng nandun sa point kasi hindi na totoo yung isa sa inyo. Hindi na totoo as in there's no love, nandun na lang yung point na yun. Dito sa energy na nakuha ko, there's no love. Sorry, sorry talaga. Kung sino man ito, ganyan-ganyan. Sana sa iba dito dead ball na 'to, kasi you have the death, ibig sabihin namatay na, 'no, yung iba. Yung iba naman sa inyo, dadating sana wag kayong magkahiwalay. Kung nagiging away-bati kayo, away-bati. Kung gusto mo pa talaga siya, kumapit ka. Pero kung sabihin mo na mahal ka niyan, sa energy na nakuha ko, kasi hindi mo naman to personal reading, hindi ka niya mahal. Kasi disloyal to. Money ni Scorpio. Isa sa inyo, hindi loyal talaga. When it comes sa iyong money, mag-ingat ka sa pagdating sa money mo, no? Pwedeng may mga tao or may tao na kakaibiganin ka nila kasi they need you, no? Magiging mabagal ang takbo ng pasok ng pera ng ibang Scorpio sa inyo, no? But still, ang nakikita ko sa iyo dito is kahit papaano is kailangan mo talaga mag-ipon dito sa situation mo. May mga papasok naman, hindi lang ganun kalaki, pero may mga papasok na situation. Magkakaroon ng unti-unti improvement sa pera mo, sa nakita ko kasi magkakaroon ng pagtatapos. After after a month or maybe 1 month or maybe sa iba dito is by the next year, mas more magiging maganda yung blessing ng pera mo. Sa nakita ko. Sa iba naman sa inyo, meron daw kayong idea or meron kayong mga project or meron mga creation or may mga ipupursue daw kayo na isang sitwasyon sa buhay nyo na yun yung makakatulong sa'yo para mas mag-growth yung pera mo. Yun ang sabi dito. Kasi may luck ako nakikita. Yun nga lang is siguro kung anong idea na iisip mo, halimbawa pero mag-ingat ka sa mga nakakausap mo kasi nakita ko rin na hindi rin maganda yung magiging connection mo sa ibang tao pagdating sa pera kasi andun yung mga pangloloko situation ako nakikita dito. Mag-ingat ka rin sa mga tao na may nagmamatiyag sa'yo or nagmamatiyag ka. May frustration pero ang nakita ko yung naiisip mo o yung gagawin mo, yun na makakatulong sa'yo eh. And also, sa nakikita ko sa'yo dito is yung mga manggagamit na may mga gagamitin ka pagdating sa pera, ganyan. Halimbawa, ate wala naman akong pera eh. Hindi, halimbawa, may kaibigan ka, ganyan-ganyan. Kinakaibigan ka niya kasi mapagbigay ka, mabigay ka. Kumbaga, malaki man o maliit yung binibigay mo, 'di ba? Nagbibigay ka, kumbaga. Kumbaga, panggagamit 'yun, no? 'Yun na nakikita ko. Ingat ka na lang. Pero kung gusto mo na magpagamit, okay lang naman 'yun. Nasa sa'yo 'yun. Ingat ka basta pagdating sa pera, ingat ka kasi may pagnanakaw din ako nakikita pagdating sa pera or nandun yung point na, yun nga, mga bobolahin ka, mga ganyan-ganyan na sitwasyon. There's a hardship situation kasi. Pero i-force mo yung naiisip mo Halimbawa, meron kang business tapos gusto mo bumili ng ganito, gusto mo bumili ng dagdagan yung ano mo, gawin mo yun. Maaaring yun yung makakatulong sa'yo, di ba? Iba naman sa inyo, if you are nag-iisip kayo na mag-online, pwede yun yung makakatulong sa'yo na after 1 year, magiging okay yung pasok niya or magiging maganda. Kasi the more nagiging matagal kasi yun, the more na makikilala ka, di ba? Pero pag hindi mo inumpisahan agad yun, edi walay. Di ba? You need to invest more din kasi dito, this is an investment. Kailangan mo talaga mag-invest but you need to be very careful lang din. No? Sa iba, sa inyo. Iba sa inyo may financial problem.
Pero mag-ingat kayo ha sa pera. Baka nga magkaroon kayo ng financial problem na malaki, mas mahirap yun. Yung ano mo kasi pera, okay, hindi okay, okay, hindi okay na ganun. Arigato namaste, God bless.